Pangalawang uri ng hayop na pinag-utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-kalb al-aqur. Ang lahat ng mapanganib na, o ano bang tawag dyan? Mabangis na hayop. Pag ang aso mabangis, hindi pwede patay ng aso, pangkalahatan. Pag ang aso na yan ay mabangis, nangangagat, pwede nang patayin. So kabilang sa mga bababangis, lion, tiger, cheetah, uso, anumang hayop na mabangis, ang utos sa atin ay patayin. Pangatlo, na ipinag-utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin, al-akrab. Al-akrab, scorpion. Ang scorpion, kabilang sa pinag-utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin. Pang-apat na pinag-utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin, al-ghurab, ang uwak. Ang tinutukoy ng uwak dito yung itim, plain. Ibig sabihin, ang uwak na itim, may mga gano'n ang mga kasabihan ba? Sige, magkikita tayo pag pumuti na ang uwak. Mga gano'n. Bumabayaran kita pag pumuti na ang uwak. Mamahalin kita pag pumuti na ang uwak. Ngayon, pinag-usapan ng ating mga ulama na may puti ang uwak. Pwede na. May puti ang uwak So, ang tinatawag ito ng mga ulama na ghurabuz zara, ang uwak sa farm. So, ang uwak sa farm, pwedeng kainin. Hindi siya itim, puti. Kaya ang sino magsabi, natawag din ito ng ating mga ulama na eagle. Agila. So lahat ng uri ng agila, ipinag-utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin. Sa ibang mga pakaulugan ng mga ulama, ang hidaan na hayop, na ibon, maliit siya na ibon. Hindi naman siya asin maliit pala. Pero nangunguha siya nung alibaw, yung mga ibon na lang anak, kinakain niya yung mga anak nila. Kinukuha niya. Wasallam na patayin ang butiki. Ang butiki, kabilang dito ang tuko. Kapag nakakita tayo ng butiki at tuko, anong inutos sa atin? Patayin. Si Aisha radhiyallahu anha, naghanda siya ng sibat. Kilala niyo ba si Aisha? Asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, naghanda ako ng sibat. Tinanong siya, para saan yung sibat? Para sa butiki. Pati ang mga asawa ng Propeta, pinaghandaan ng pagpatay sa butiki. Kasi ang butiki, sa ibang hadis, pag napatay mo siya ng isang beses, ang gantimpala mo, 100. Sa ibang hadis, 70 sa isang palo mo. Sa ibang hadis, hindi nabanggit mag-ilan ng gantimpala. Pag hindi mo siya napatay sa unang palo, napatay mo siya sa pangalawa, mababawasan yung gantimpala. Mababawasan yung gantimpala. Pag pangalawa, saka mo siya napatay. Kaya naman, ang butiki, ang utos sa atin, patayin. Kaya naman, ang pagpatay sa butiki ay sunnah. Sunnah, kung kaya natin isang beses, yun ang malaki ang gantimpala. At nabanggit ko noong nakaraan, bakit nga ba ipinag-utos sa atin na patayin? Ilan sa mga kwento na nabanggit, ang butiki ay sumali siya sa pag-ihip ng apoy sa pagsunog kay Ibrahim alayhisalam. Masama ugali niyan. Napakasama ng ugali ng butiki. Kasi si Ibrahim alayhisalam, nung susunugin, anong ginagawa niya? Iniihipan niya yung apoy, wala na nga may buga Nagawa pa niyan, umihip ng apoy. Kaya naman, ipinag-utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, patayin ito. Pangalawa, nabanggit ng mga ulama sa kanilang libro, na ang ugali ng butiki, pag hindi niya malapitan yung asukal, yung asin, ano gagawin niya? Akitin sa taas. Tapos, sisintroy niya doon sa asin. Tatay siya doon. Yan ang masamang ugali ng buti. Kaya dapat lagi nyung takpan yung mga asin ninyo, mga asukal. Kasi pag nakabukas yan at hindi niya maakyat yan, aakyat yan sa taas. Tapos pupwisto. Kung hindi niya matahingan yan, ikaw tatahingan niya. Oo. Magtataka ka na lang, mayroon ka ng crown. May corona ka na sa ulo. So yan ang ugali ng butiki. Talagang masama ugali ng butiki na yan. At nagdadala din ng sakit yan. Kaya naman,